Good evening everyone. Ako gali si Roslyn Marie Perla. Subong i-explain kong akong assessment which is weekly salary. Sa first line makita mo dire import Java util scanner. Ang ano ni sa isa ka statement sa diin ginagamit ang scanner class nga part man dya kang Java util package. Next is class declaration ako which is public class weekly salary income. Ang akon nga Java class name is weekly salary income. Next is scanner scan equals new scanner close open parenthesis system in dot in. Isa ni ka scanner object ginabasa ni ang input ni user. Sunod declare ako di kang variable double tapos ang iyang double value which is our rate. Gi-initialize ko ni sa 0. Diri man sa overtime, gi-initialize ko sa overtime rate, gi-initialize ko sa 600. Sa tax rate, gi-initialize ko man sa 0, same sa lunch break 1.0. Kag diri sa total salary asa sa total time hours, gi-initialize ko ni sila tanan sa 0.0. Next is nag-declare ako dire kang variable nga string. Tapos ang iyang variable string value nga days. Tapos gi-initialize ko ni sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, which is ginatawag ni nga element. Sulod sa array. Next naman, nag-print ako dire kang regular rate per hour which is ma-input dire si user. Same man dire sa tax rate in percentage. Next, dire sa for loop. First, nag-declare ako kang int nga variable, a data type nga variable, tapos variable name nga I, i-initialize ko siya sa 0, tapos dire sa condition, ma-continue ang loop sa pag-execute kung as long as less than ang I is less than sa length kang array. Tapos diri nag-increment ako. Diri naman sa string day equals days, ang square bracket I, maka-access kang element halin sa array nga days. Ang I, gina-retrieve niya ang each element position sa array nga days. Kung sa diin ma-hold ang different element name ang ma-continue ang loop hasta sa last element position. Example like first element is 0 which is naga-indicate nga Monday. Asa sa fourth nga element which is ang Friday. Kaya naga-start siya sa 0 pero 5 ni sila tan. Next naman na print ko na ang days. Dari. Tapos prompt ko naman ni ang time in para mag-input si user. Same dire sa timeout. Tapos dire naman sa may condition dire. If is before 8 a.m. Close open parenthesis log in. Ang ni sa gina-check ni ang time in.
kung before bala 8 a.m. Tapos diri naman sa system print line, adjust time 8 a.m. ano ni sa ang amo na yung magwa nga message para mag-inform kay user nga amo na yung original time in sa before mag 8 a.m. Tapos gin call diriging assign dya sa specific ang login equals 8 a.m. Gina-assign dya sa specific time bilang adjusted time in. Diri naman, nag-call method ako diri sa part nga dya. Ang double work hours equals to calculate work hours. Tapos open, close, nagparameter na login, log out, lunch break. Call method, o. Tapos diri naman sa regular income, same man diri kag sa overtime salary. Nag-call method ako. Diri sa total salary, plus equals regular income plus overtime salary, ang ga-accumulate yun sa total salary by adding ang regular income kag ang overtime salary para sa current day. Ang diri naman sa total regular hours plus equals work hours, ang ga-accumulate siya sa total regular hours sa kung sa diin ang over across ang ging obrahan niya, like work niya across the days of week na yan. Tapos total overtime hours plus equals overtime salary, mas divide niya sa overtime rate. Gina-convert niya ang salary niya to hours. Tapos dire nga part sa system out print line, overtime hours, ang regular income, overtime income, ging print ni sa. Diri naman sa double tax amount equals total salary times tax rate, ang gina-calculate by multiplying ang total salary sa tax rate. Gina-compute ang tax amount based sa total nga na-earn sa nga salary for the week. Diri naman sa double income, net income equals total salary minus tax amount. Gina-subtract ang tax amount sa total salary para makalculate ang net income bago ma-deducting ang taxes. Diri naman sa system print line, weekly gross income, tax, kag week net income, ma-display niya ang mga salary nga ging kagina. Same sa sa tapos nag-end ang akon nga scanner sa scan.close, open close parenthesis. Ang next is static boolean is before 8 a.m. Close open parenthesis string type, which is ga-declare siya method name nga is before 8 a.m. Which is static method siya, meaning is belong siya sa class. Pwede siya i-call bisan wala nag-create kang instant nga class. Next is string square brackets parts equals time that split that ano ni siya tawag ang
colon, which is ga-separate ni sang time string into parts which ga-represent ini isang hours, minutes, and AM, PM indicator. Ang string AM, PM naman, kita mo dire sa ano ni siya, string AM, PM equals to parts, square brackets, tapos sa square brackets may 2, which is ni sa ga-retrieves ni kang third element sa parts na array dapat ga-contain sang indicator nga AM, PM or either sa duha. Tapos diri naman sa ma-return siya sa condition nga ni nga R nga ga-evaluate sang condition nga para ma-determine if ang time is before 8 AM. Tapos gina-check ni kung ang parse R is less than or equal sa 8. Tapos ang AM, PM that equals ignore case. Ignore case, ni siya ang ga-check if ang AM or PM indicator is AM regardless sa case sensitivity kang ginagamit nga equals ignore case. Tapos sunod naman is diri naman sa string sa may diri naman sa sa next is private static double calculate work hours na bali method ni siya tapos nagparameter like nag-declare string login time, log out time, tag lunch break. Tapos ang string square brackets login parts equals to login time that split. Like same lang siya sa kagina sa string parts equals time, like ina-split ni ang times into hours, minutes kag AM, PM. Manisa. Tapos diri naman naman ko kang integer, naman ko kang int login R equals integer parse login parts. Ang naman ni sila ni sila tanan, like ang int login R, ang login minute, login AM, PM, login out R, log out minute, log out AM, PM. Gina-parse niya ang individual components kang minute, R, minute, AM, PM. Halin sa split nga time string. Next is condition naman dire. If ang condition na-adjust sa hours based sa AM, PM nga indicator para ma-ensure nga ang consistency sa R representation, example converting halin sa 12 hours paadto sa 24 hours nga format. Tapos diri sa int total, diri ang condition makita mo diri mo to. Ang i-explain ko kagina. Next is diri na ta sa int total minutes equals close open parenthesis log out times 60 times plus log out minutes minus close open parenthesis log in R times 60 plus log in minute. Ni siya gina-calculate na ang
total minutes between sa login minute kag sa login log out minute. Diri naman sa double total equals close open parenthesis double total divide mo sa 60.0. Ang gaano siya ni Saga convert sa total hours consider ang part pati ang gina-consider pati ang fractional hours. Tapos nag-return siya sa total hours. Diri naman sa private static double, calculate overtime salary. Tapos may parameter nga string log out time double hourly rate. Ang method nga dyan, nag-calculate, diri makita mo diri sa sulod niya, nag-calculate ni sa regular income kag based sa provided work hours and hourly rate. Diri madiretso na ta diri sa ano ay sala I mean diri sa private static double calculator regular income may parameter nga double work hours, double hourly rate. Nag-declare ko kang double regular income equals work hours times mo sa hourly rate. Which is gina-multiply ni ang double regular rate sa ang work hour sa gina-multiply ni ang work hours sa hourly rate. Tapos gina-return ang double parse double na string that format string the to decimal regular income sa formatted string para sa double type and ma-return sa calculated regular income. Next is ang private static double calculate overtime salary which is may parameter nga string log out time and double hourly rate. Like string square ano naman kita square brackets parts kag equals log out time bali nag-split naman isang ano naman sa hours kag sa minute kag AM PM indicator. Tapos int r ako tapos equals to integer dot parse int which is ang bilugan niya ang method nga name naga-calculate ni kang overtime salary kag sa lag time salary kag sa hourly rate ari. Tapos ma-adjust ang diri sa diri na sa ano sa diri na sa condition nga may if AM that equals ignore case close open parenthesis PM and R not equal to 12 R plus equals 12 which is meaning na dyan ma-adjust ang R value to 24 hours format kung sa diin nag-represent sa PM time except kung 12 PM which remain unchanged. Manisa. Tapos makalculate ang overtime by subtracting 17 which is 5
PM in 24-hour format. Tapos ma-adjust ang hour considering ang minute part halin sa dire sa adjust part, sa adjust hour, or else or tapos ma-check ni if ang overtime hours is greater than dire nga part ang sa if overtime hour is greater than 0. Dire i-check ni if ang overtime hours is greater than 0. If true, makalculate kag ma-format kang overtime sa salary base sa overtime and hourly rate. Okay, thank you. Tapos na.